morning mga dre. Tayo ngayon magluluto ng tinawsihang bangus. Iwan lang tayo ng bawang, sibuyas, kamatis. Kung kahit kayo ito ng bawang, pino lang. So iwan naman ako ng sibuyas at kamatis. Napakadali lang ng recipe na ito mga dre. Kung wala pa kayo naisip na ulam ngayon, try nyo to. Napakasarap nito. Ayan, nakapaghiwa na tayo. Next, magigisa naman tayo ngayon. Painit lang tayo ng kawali. Pagka mainit yung kawali, maglalagay na tayo ng butter. Palambing naman dre, paki-like and share ang aking video. Pag natunaw na yung butter, magigisa na tayo ng bawang. Gisahin lang natin ng konti hanggang sa mag light brown. Gisahin lang natin. At sunod na natin ang sibuyas. Palabasin lang natin ang mabagong aroma ng sibuyas at bawang. And then sunod na natin ang kamatis. Isahin lang natin maigi. Sasabay ko na rin pala dyan yung black beans. Yung black beans pala, inugasan ko ng mabuti yan para mawala yung alat niya. Sama sa pag-isa yan para mas masarap yan pag nag-isa ng maigi. Tapos maglalagay din ako dyan ng mga pampalasa na. Lalagay ako ng oyster. Isang sachet lang yung ginamit ko dyan. Yun lang kasi available dito sa bahay. And then toyo. Kunting toyo lang. Tansyahin nyo lang sa paglagay ng toyo. Baka kasi masyadong umalat eh. Tapos maglalagay din tayo ng maglalagay tayo ng beef cubes. Pandagdag lasa yan. Pag nagisa na natin ng mabuti, maglalagay tayo ng isang basong tubig. Sinan natin mabuti. Yan, pag lumapot na yan, maglalagay na tayo ng tubig dyan.
saktong dami lang ng tubig. Ako ginamit ko yan, isang baso lang. Yan, isang basong tubig lang. Kung gusto nyo medyo maraming sabaw, nasa inyo na yan. Dagdagan nyo na lang kung kulang pa. Para sa akin, sakto na yan. Ayan, antay natin kumulo. Pag kumulo na, lalagay na tayo ng asukal. Tansyahin nyo lang asukal, wag naman masyadong matamis kasi pangit na pag sobrang matamis eh. Tansyahin nyo lang. Tapos maglalagay din tayo din ng paminta. Paminta. Ayan. Haluin-haluin lang natin mga maigi para mag-combine yung lasa nila. Sa part na yan, tinikman ko na yan at okay na yan. Pakulay pa natin ng konti para mag-incorporate yung lasa niya. Then ilalagay natin yung pinaritong bangos. Yung bangos pala pinito ko rin kaya hindi ko lang napakita sa inyo. Bali ano yan, ang ginamit ko dyan ay isang buong bangos na boneless. Pinaboneless ko na yan kasi mahirap, kasi baka matinik eh. Hindi ako kumakain ng bangos na hindi boneless, maliban lang kung yung maliliit para napapakrunchy ko. Yung kasi maliit, pag naprito ko ng maigi yun, crunchy na yun eh, kaya na pati tinik nun eh. Pero pag sa malalaki, mahirap matinik, napakasakit. Kaya ako ginagawa ko, pinapaboneless ko na para kain na lang ng kain. Ayan, subukan nyo to mga dre. Napakasarap ng ulam na to. Kung wala pa kayo naisip na ulam sa ngayong araw, itry nyo to. Napakadaling gawin, napakasarap.